Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3356. Reese, nakikinig ka pa rin sa kanya. Nag-aalala ako na makulong tayo sa burol na ito bago magbukas ng umaga. Kailangan nating maghanap ng isang paraan mula rito at itigil ang pakikinig sa kanyang katarantaduhan. Nag-aalala at galit na galit si Jameson. May sayad yata itong si Jameson, nakasimangot si Daryl, halos hindi makontrol ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi nais ni Daryl na magpaliwanag pa. Sinabi ko na ang lahat ng makakaya ko. Nasa iyo kung maniniwala ka. Kung talagang nais mong lumusat mula rito, maaari kang magpatuloy, gayunpaman, huwag mo akong sisihin kapag nagdurusa ka, sabi ni Daryl kay Jameson. Sinusubukan pa ba niyang kumilos sa harap ko? Tumigil sa pagtawa si Jameson at mukhang galit. Bata, alam mo ba kung sino ang kausap mo? May karanasan ako sa labanan, gaano ka katapang at nagsasalita sa akin sa ganitong paraan. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Daryl, ikaw ang alkalde, gayunpaman, ay hindi ka makapaghintay. Mula sa nakikita ko, ang iyong mga kasanayan sa labanan ay hindi espesyal. Anong sabi mo? Sigaw ni Jameson, siya ang alkalde ng isang punong guro, kaya paano niya mapapahiya ang isang tao na walang katayuan at posisyon? Paano niya nakakayanan iyon? Nagalit siya, malapit nang singilin ni Jameson si Daryl ngunit pinigilan siya ni Reese. Malapit na siyang sumabog sa galit. Reese, ang taong ito ay sinungaling, bakit mo ba siya ipinagtatanggol? Jameson, hindi ko siya ipinagtatanggol, gusto ko lang na uminahon ka. Ang aming mga kaaway ay lumikha ng isang formation sa ilalim ng burol. Kung susugod ka lang ng walang ingat, masasaktan ka. Sa palagay ko dapat nating pakinggan si Ginoong Darren. Malambot na nagbuntong hininga si Reese, mukhang bigo. Makinig sa kanya, baliw ka ba? Sa sandaling yun, hindi na nagsalita pa si Daryl at lumakad patungo sa patag na lupa na may damo sa malayo. Pagkatapos, siya ay casual na huminga. Si Randy, ang commander mula sa oposisyon, ay sumang-ayon na makipagdigmaan bukas ng umaga bilang komandante. Tatayo siya sa kanyang salita at hindi na kailangang mag-alala na ang oposisyon ay susugurin sila sa kadiliman. Sa makatuwid ang naiwan na gawain sa kanya ay maghintay. Nag-away pa rin sina Reese at Jameson sa sandaling yun. Hindi mapigilan ni Reese ang pakikipaglaban habang padabog na nilakad niya ang kanyang mga paa at lumakad patungo kay Daryl. Ginoong Darren, iginiit ni Jameson na salakayin at pinipili niya ang kanyang pangunahing mga tauhan ngayon. Ano ang dapat kong gawin? Pumunta si Reese kay Daryl at mukhang nag-aalala. Kung hindi siya naniniwala sa akin, hayaan na nating subukan niya. Sasuko siya kapag nahihirapan na siya. Ngumiti si Daryl, nakahiga ng walang pasubali. Mayroong libu-libong sundalo na nagbabantay sa burol, at maliban kung kaya lang lumipad ni Jameson, walang paraan upang makatakas siya. Tumingin si Daryl kay Reese na may paghanga, siya ay kaakit-akit at nagsuot ng isang maganda at mahabang balabal. Siya ay may kaakit-akit na aura at mula sa anggulo ni Daryl, makikita niya ng malinaw ang kanyang kaakit-akit na figura. Agad na namula si Reese nang maramdaman niyang nakatitig sa kanya si Daryl. Pagkalipas ng ilang segundo, tinipon niya ang kanyang mga saloobin at sinabi pero. Ginambala siya ni Daryl, sige lang, dahil hindi mo rin siya napipigilan, bakit hindi mo ako gayahin, magpahinga at kapag may oras, isalba mo ang iyong enerhiya. Ngumiti si Daryl at tumawid sa kanyang mga paa. Sa sandaling yun, napili na ni Jameson ang ilang daang mga sundalo sa harap na malapit. Bumaba sila sa burol nang bumagsak ang gabi at naghanda na umatake. Gayunpaman, bago sila makarating sa ilalim ng burol, natagpuan sila ng sundalo ng mga kaaway. Hindi ba ito kaibig-ibig? Bakit mo dinala ang mga maliliit na tao sa iyo? Sinusubukan yung tumakas, hindi ko akalain na kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na umaga. Kaya sumuko ngayon, hahaha, tumawa si Randy habang tinignan ang boses ng burol, galit na galit si Jameson dahil nabigo siyang makatakas. Pinangunahan niya ang kanyang mga sundalo na bumalik sa burol na may bigo ngunit napahiya na mga mukha. Hindi mapigilan ni Daryl ngunit tumawa nang makita niya sila. Ang tulala na ito, binalaan ko na siya.
ngunit hindi siya nakinig. Itinaas ni Reese ang kanyang kilay habang tinitingnan niya si Daryl na may hindi pangkaraniwang pagmamataas. Kabanata 3357. Sino talaga itong si Darren? Paano niya nagagawang maging mahinahon at matatag kapag nahaharap sa ganitong sitwasyon? Nabigo si Jameson dahil hindi siya makatakas. Hindi rin siya kapani-paniwalang nag-aalala nang makita niyang madilim at ang kanyang mga sundalo ay nakulong sa burol. Ilang oras ang lumipas sa isang iglap, hindi makontrol ni Jameson ang kanyang sarili nang makita niyang walang paggalaw sa ilalim ng burol. Kinuha niya ang kanyang malaking taybak at itinuro ito kay Daryl, "Kasalanan mo ang lahat kaya nasa ganitong gulo tayo, mamatay ka na." Sa isa pang 2 oras, magiging madilim ang paligid, pagkatapos nito, 10,000 sundalo ang mamamatay. Sa sandaling yun, nagalit si Jameson, ang nais niyang gawin ay patayin si Daryl. Hindi naman nag-aalala si Daryl nang makita niya si Jameson na naglalakad sa kanya ng isang malaking taybak, sinubukan ni Reese na pigilan siya kaagad. "Jameson, huwag kang padalos-dalos, kaibigan ko si Ginoong Darren, ano naman kung kaibigan siya ni Albert, dapat ko siyang patayin," sagot ni Jameson. Bang, biglang narinig ni na Jameson at Reese ang malakas na putok habang nagtatalo sila na naging tibok ng puso ng lahat, tumingin sila sa unahan at natigilan sa kanilang nakita. Nagkaroon ng isang crank sa ilog 200 metro ang layo at ang tubig ay dumadaloy sa ilog patungo sa lambak sa ilalim ng burol. Sa isang iglap, ang pwesto ng kaaway ay talagang nag-ulo, nanginginig si Reese sa pagkabigla nang makita niya yon. Nahulaan niya ito ng tama, ang hukbo ng alyansa ay nasa problema, ang geomancy na binanggit niya kanina ay kamangha-mangha. Samantala, huminga ng malalim si Jameson at ang iba pang mga sundalo, nakita nila sa ilalim ng burol ay naging isang dagat dahil marami sa kanilang mga kaaway ang naalis sa tubig. Ang sigaw ng mga tao ay umaalingaw-ngaw kasama ang mga tunog ng mabilis na tubig, ang bawat tao ay may 100 palaisipan. Tama si Darren, bago sumikat ang araw, ang aming mga kaaway ay matatalo ng walang labanan na magaganap, ngunit, hindi ito kapani-paniwala, tama. Ang taong ito ay mapalad lamang na ang kanyang katarantaduhan ay nagkatotoo, ang bagay na geomancy na ito ay isang bagay lamang na binubuo niya. Tinipon ni Jameson ang kanyang mga saloobin at sumulyap kay Daryl, na puno ng pag-aalipusta ang kanyang mga mata. Mahigit 10 minuto ang lumipas, ang tubig ng ilog ay hamupa at ang lambak sa ilalim ng burol ay magulo. Kabilang sa daan-daang at libu-libong mga sundalo ng alyansa na pinamumunuan ni Randy, 10,000 ang naligo sa ilog mula sa biglaang natural na kalamidad. Ang mga nakaligtas ay gulo at mukhang kakilakilabot, hindi na sila mukhang hukbo. Mahusay, kamangha-mangha si Ginoong Darren, natuwa si Reese nang tumingin siya kay Daryl na may paghanga. "Ang aming mga kaaway ay gulo, panahon na upang atakehin ngayon, magmadali at magbigay ng kautusan," sinabi ni Daryl kay Reese, nakangiti. Nang walang pag-aatubili, sumigaw si Reese, "Mga sundalo, umatake ng buong lakas, patayin." Ang mga sundalo ay umungol ng malakas na espiritu habang sinusugod nila ang burol. Sa sandaling yun, ang mga hukbo ng alyansa ang lahat ay natigil sa putik at hindi na gumanti, lahat sila ay walang magagawa kapag nahaharap sa pag-atake ni Reese. Lahat sila ay sumigaw ng labis at nahulog sa pool ng dugo, ang mga sundalo ng alyansa ay nahulog ng paisa-isa. Tinapon ni Randy ang kanyang mga saloobin sa kanyang mga mata na pula ng dugo at nanginginig ang kanyang katawan, galit siya. Kabanata 3358. "Atres, lahat kayo, Atres," umuugong si Randy, hindi nais na aminin ang pagkatalo. Naisip niya na nakulong ang kanyang mga kaaway sa burol ay makakatulong sa kanya na madali siyang ibagsak ang Sunshine City. Hindi niya inisip na ang bangko ng ilog ay biglang masisira, na nagdulot ng libu-libong mga sundalo niya na magdusa sa baha. Sa sandaling yun, nais ni Randy na labanan si Reese ng diretso, ngunit ang kanyang mga sundalo ay mababang moral. Kahit na ang kanilang pagbuo ay nawasak, mas masahol pa ang mga bagay kung iginiit niya ang pakikipaglaban. Whoosh! Matapos siyang magsalita, marami sa mga hukbo ng alyansa ang lumingon at tumakas, sa isang iglap, ang lahat ay umalis, may kahihiyan. Lahat mula kay Reese hanggang sa mga mamamayan ng Sunshine City ay humiyaw, daan-daang libong mga sundalo ng alyansa ang natalo tulad nito. Sino ang maniniwala kung hindi nila ito nakita ng kanilang mga sariling mga mata?
Ito ay isang pagpapala mula sa Diyos hanggang sa Sunshine City, paano ba biglang pumutok ang ilog? Habang ang lahat ay nagpapasaya, walang nagbigay pansin kay Daryl, hindi mahalaga kung ano, ang teorya ng geomancy na binanggit ni Daryl, ay isang posible sa kanila, ito ay isang bagay na hindi kailanman umiiral. Samantala, tiningnan ni Reese si Daryl na may itsura ng paghanga at paggalang sa kanyang mga mata, ang iba ay hindi maaaring maunawaan. Ngunit alam ni Reese ang dahilan na pinamamahalaang nila upang talunin ang kanilang mga kaaway ay dahil sa plano ni Daryl. Ginoong Darren, pinamamahala naming protektahan ang Sunshine City at ang lahat ng ito ay salamat sa iyo. Kapag bumalik si Albert, hahayaan ko siyang iulat ito sa hari upang makakuha ka ng ilang mga gantimpala, sabi ni Reese kay Daryl, na nakangiti. Tumawa si Daryl nang marinig niya yun. Tinulungan niya si Reese na protektahan ang lungsod dahil lamang sa ayaw niyang makita ang mga mamamayan na nagdurusa. Hindi niya nais ang anumang gantimpala, gayunpaman, hindi masaya si Jameson. Reese, ang Diyos na tumulong sa atin upang talunin ang mga kaaway, ano ang kinalaman nun sa kanya? Naniniwala ka ba talaga sa geomancy na binanggit niya? Simon got ni Jameson, nagalit siya nang makita ang papuri ni Reese na si Daryl. Wala lang siya, paano siya karapat-dapat na makakuha ng ganoong karangalan? Ikaw, binato ni Reese ang kanyang mga paa sa galit at walang tugon. Bagaman naniniwala siya sa teorya ng geomancy ni Daryl, hindi niya ito naiintindihan, dahil dito, hindi niya nagawang debate ito kay Jameson. Ayos lang, huwag makipagtalo sa kanya, dahil hindi ito naniniwala si Mayor Jameson, hindi ko siya pipilitin. Sa huli, ligtas ang Sunshine City ngayon, sinabi ni Daryl kay Reese, ngumiti. Pagkatapos, lumakad siya sa burol ng dahan-dahan at tumungo patungo sa lungsod, pumayag si Reese pagkatapos ay tumakbo sa kanya. Samantala, si Mia Oyeng ay nakaupo sa commanding camp sa Storm City na may nag-aalala na pagtingin sa kanyang mukha. Ito ay napakahaba at wala pa ring anumang balita kay Daryl, marahil, hindi siya mapunta sa mundong ito. Narito ang mga kaaway, may biglaang kaguluhan na nagmula sa labas ng lungsod, ang mga sundalo na nagbabantay sa pasukan ay sumisigaw sa takot. Itinaas ni Mia Oyeng ang kanyang mga kilay nang marinig niya ang kaguluhan sa labas at mabilis na lumakad. Nang siya ay nasa bungad ng lungsod at nakita ang sitwasyon, nanginginig siya sa pagkabigla. Mayroong higit sa 100,000 mga sundalo ng alyansa na nagmamadali tulad ng isang alon, na nakapalibot sa buong lungsod. Ang nangunguna sa kanila ay isang tao sa itim na nakasuot, na mukhang kahanga-hanga, ang commander ay si Teddy. Napakaraming sundalo, namangha si Mia Oyeng habang kinagat niya ng marahan ang kanyang mga labi. Kalahating araw na ang nakalilipas, natanggap niya ang lihim na mensahe kay Albert, na nagpapalam sa kanya na ang 5 mga pamunuan ay nabuo ng isang hukbo ng alyansa. Maaari silang nagpaplano upang matulungan ang Crescent Moon Principality na maibalik ang Sunshine City. Sa oras na yon, hindi niya ito pinansin, sino ang nakakaalam na darating sila sa lalong madaling panahon. Kabanata 3359. Nang lumitaw si Mia Oyeng, ang mga gwardya sa Storm City ay nagpalakpakan agad, narito ang Diyosa. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kaaway, hindi nila mababawi ang Storm City na may isang Diyosa sa paligid, tama. Sa paningin ng gwardya, ang itsura ni Mia Oyeng ay nagbigay sa kanila ng malaking lakas ng tiwala. Sa sandaling yun, ang hukbo ng alyansa ay natigilan nang makita nila si Mia Oyeng, siya ay may hindi kapani-pani walang lakas at kagandahan. Namangha ang hukbo ng alyansa at wala sa kanila ang naging mapagmataas tulad ng dati, sa pamamagitan ng Diyosa ng liwanag na nagbabantay sa lungsod na ito, magagawa nating ibagsak ang Storm City. Sa wakas, ang komandante ng hukbo ng alyansa, si Teddy, ay napansin niya, kagalang-galang na Diyosa ng liwanag, sinasamba ka ng mga tao sa mundo. Kaya bakit ka tumutulong sa Dayrise Principality magsimula ng isang digmaan, sinabi ni Teddy matapos huminga ng malalim na may malubhang pagtingin sa kanyang mukha. Ayaw ni Teddy na ibagsak ang kanyang sarili dahil sa kanyang katayuan, gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil ang Diyosa ng liwanag ay nasa harap niya, paano niya hindi siya iginagalang? Sa sandaling yun, hindi pa rin niya alam na ang Diyosa ng liwanag sa harap niya ay isang peke. Ang lahat ng mga sundalo ay nakalak ang kanilang mga tingin kay Mia Oyeng, naghihintay para sa kanyang tugon. Walang dahilan, sabi ni Mia Oyeng, nananatiling walang emosyon,
nais lamang niyang hanapin si Daryl. Kaya't nagkunwari siyang Diyosa ng liwanag sa ilalim ng kasunduan sa King of the Rise Principality. Dahil dito, hindi niya nais at hindi nais na maunawaan ang mga dahilan ng pagkakalunsad ng digmaan. Ang kanyang mga tugon ay nagpadala ng higit sa 100,000 mga hukbo ng alyansa sa kaguluhan. Ang kanyang tugon ay napakasimple at bilang Diyosa ng liwanag na nakaharap sa 6 na mga pamunuan. Kailangan niyang maging patas at makatarungan. Mula sa kanyang tugon, malinaw na pinapaboran niya ang The Rise Principality. Namula ang mukha ni Teddy at nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkailang. Ang kamahalan ang nagpasya na tulungan ang The Rise Principality, pinipilit mo pa ring gawin ito kahit na ang bawat isa ay may kani-kanilang pagtutol, ngumiti si Teddy. Tama yan, kasama ko rito, hindi ka na makakaatake sa Storm City, kaya mas mahusay kang umatras ngayon. Kalmado na sumagot si Miaoyeng, hindi na nag-aaksaya ng oras habang siya ay tumingin sa labas ng lungsod. Sa sandaling yun, ang mukha ni Teddy ay naging berde at mapatla. Siya ay hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwala galit, siya ang pinuno ng 100,000 sundalo ng alyansa. Ibinigay niya ang pag-asa at responsibilidad ng 5 mga pamunuan at pinangunahan ng isang hukbo upang palibutan ang Storm City. Ang kanyang reputasyon ay magiging tarnished kung siya ay umatras. Sa susunod na segundo, mukhang determinado si Teddy. Dahil ang iyong kahalagahan ay natutukoy sa iyong desisyon, patawarin mo kami. Hinawakan ni Teddy ang kanyang kamay, na nag-sign sa kanyang mga tao, lahat atakihin ang lungsod ngayon. Yamang ang Diyosa ng liwanag ay pinapaboran ng The Rise Principality, hindi na kailangan niyang igalang siya. Nang marinig ng hukbo ang utos, umungol sila at inilunsad ang kanilang pag-atake. Pagkatapos, hinugot ni Teddy ang isang tibak at sinisingil kay Miaoyeng, gayunpaman, hindi nag-aalala si Miaoyeng, hindi mo ako matatalo, huwag labis na timbangin ang iyong sarili, kalmado niyang sinabi, bang. Pagkatapos, isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Miaoyeng, at ang hangin sa paligid nila ay nagyelo sa isang instant, ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon. Ito ay nakakatakot at panahunan. Sa sumunod na segundo, itinaas niya ang kanyang kamay at sinuntok si Teddy ng napakabilis. Naramdaman ni Teddy ang pagkabigla ng kanyang buhay nang maramdaman niya ang malakas na enerhiya. Kahit na ang suntok ni Miaoyeng ay mukhang mabagal, nakita niya na dumating ito sa harap niya sa isang sulyap. Kabanata 3360, sa sandaling yun, hindi yun maiwasan ni Teddy, kaya't agad niyang inilagay ang kanyang tibak sa harap, bang. Ang suntok ni Miaoyeng ay bumagsak sa tibak ni Teddy at naramdaman niya ang malakas na lakas na nagtulak sa kanya, pinalipad siya nito sa epekto. Matapos siyang bumagsak sa lupa, nahulog siya ng 10 metro pabalik bago niya patatagin ang kanyang sarili. Siya talaga ang Diyosa ng liwanag, nagkaroon lang siya ng isang simpleng pag-atake mula sa kanya, ngunit hindi ipinagtanggol ni Teddy ang kanyang sarili. Kasabay nito ang hukbo ng Alt-Ansa ay hindi ka pani-paniwalang namangha. Sinabi ko na sayo, hindi mo ako kayang talunin, sumuko ka na. Lumutang si Miaoyeng sa hangin na parang diwata habang tinitingnan niya si Teddy. Mabait si Miaoyeng at ayaw niyang patayin ito, dahil dito, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang suntok, kung hindi namatay na si Teddy. Napapikit si Teddy ng kanyang mga ngipin nang marinig niya yun. Ang kanyang mukha ay mukhang kakilakilabot, ano ang gagawin ko, kailangan ko bang umatras? Bang, 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 habang si Teddy ay nakulong at hindi sigurado sa gagawin, ang malakas na aura ay nagmula sa kalangitan na malayo, tumingin agad ang lahat at natigilan. Nakita nila ang 12 mga numero na lumilipad sa bilis ng kidlat, ang mga kalalakihan ay may suot na ginto sandata ng sandata, at sa sikat ng araw. Lumiwanag ito at sumulyap na parang Diyos na nagmula sa langit, sila ang 12 paladins ng Templo ng Liwanag. Sa sandaling yon, ang lahat ay hindi makakatulong ngunit kumuha ng isang malalim na malamig na paghinga nang maramdaman nila ang kapangyarihan ng 12 paladins. Sila ay antas ng banal na Diyos, ito, ang 12 paladin ng Templo ng Liwanag, sigaw ng sinuman. Sa isang iglap, lahat ay natigilan, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa 12 paladin at lahat ay hindi nakapagsalita. Alam ng lahat sa buong Roland Continent na ang Diyosa ng Liwanag ay nanatili sa Templo ng Liwanag.
Mayroon siyang 12 paladins habang ang kanyang tagasunod at ang kanilang kapangyarihan ay nakakatakot. Gayunpaman, sa nakalipas na daan-daang at libo-libong taon, bihira silang lumitaw sa publiko. Ang 12 paladins na lumitaw ng magkasama sa sandaling iyon ay kamangha-mangha. Gayunpaman, ang Diyosa ng Liwanag ay naroon, kaya't nadama ng 12 paladins ay lilito din. Inisip ng lahat na tumawag si Mia Oyeng para sa 12 paladins. Sa sandaling iyon, lahat ng mga sundalo ng Storm City ay nasa sabik. Haha, ang 12 paladin ay narito, hindi namin kailangan mag-alala, kahit na may isa pang 200,000 tropa mula sa 5 pamunuan, tama. Pagbati sa Diyosa ng Liwanag, pagbati sa 12 paladins, masaya ang mga sundalo. Samantala, ang hukbo ng alyansa sa labas ng lungsod ay nadama ang isang hindi kilalang takod na gumagapang at nadama ang kanilang mga puso na lumunag sa ilalim ng kanilang dibdib. Dumating ang 12 paladins, kaya paano nila aatake? Si Mia Oyeng, na lumulutang sa himpapawid, ay tumaas ang mga kilay nang makita niya ang 12 paladins na lumilipad. Sila ba ang 12 paladin ng Temple of Light? Ang aking peking pagkakakilanlan ay malalantad. Dumating ang 12 paladins sa harap niya at pinangunahan sila ng Golden Lion Paladin. Ang lakas ng loob mong gayahin ang kamahalan na Diyosa, aniya, tinitingnan ng masama si Mia Oyeng at hindi nag-abala upang itago ang kanyang galit. Ang pamagat ng Diyosa ng Liwanag ay kataas-taasan at hindi dapat labagin. Ang babaeng nasa harap niya ay nang ahas na gayahin siya, kaya nararapat siyang patayin. Gayunpaman, nakaramdam din ng pagkagulat si Golden Lion Paladin nang makita niyang mukhang diwata si Mia Oyeng.